Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di napag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin.
Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay tungkol sa 4.5 season ni Norman Mangusin mga ka-plastic. Matapos ang mga lumalabas na mga live stream niya ngayon ay pawang wala na po. Parang balik na naman po tayo sa dati mga ka-plastic. Na kung saan meron na naman siyang mga patutsada mga ka-plastic. So panoorin po natin ang mga highlights o mga pinagsasasabi ni Kulaong sa kanyang live stream. So panoorin natin to. Mga random. Sa ngayon random content tayo mula kay Norman Mangusin sa kanyang latest live stream. Panoorin natin. Nagulat ako. Tumawag sa akin si Nanang Reme at si Tatang Berto. Niya anak, may pera kami dito, baka kailangan mo. Sabi ko, syempre usually ako nagbibigay doon. Akalain mo, binigyan nila ako. Tapos sabi nila sa akin na malaki naman yung lupa dito. May isang bahay kaming pinatayo. Gusto mo dito ka na. Baryo nga lang. Pero dito mahal ka ng mga tao dito. Ganun. Sabi ko sige po pag pupunta ako. At the same time tumawag yung anak ko. Pa, sa kabila ng nangyari sa'yo, ako at mga kaklase ko, proud kami sa'yo. Ha? Sabi ko, anak, naging proud ka pa sa akin. Nabilanggo nga ako at saka, kita mo naman, hingiyang-hiya ako. Wala akong mukhang hiharap sa'yo, anak. Hindi pa. Pati mga teacher namin, sabi niya, nasa iyo yung simpatya. Ganun ba? Thank you. So, may mga bagay sa buhay na hindi ko maharap. Pero nung panahon na yun, pinagpasa Diyos ko na lahat. Sabi ko, Lord, I surrender it to you. Alam mo yun? Na-reconcile ako sa anak ko. Ganun na rin sa nanang ko. Pati kay Tatang Berto. Diba? Tapos mas dumami yung mga tao nagmahal. Ayan, sila Honey Asia, sila Maring si Ma'am Sinaida Sungat. Diba? Sabi niya, surrender it to the Lord. Alam mo nyo, nung nakulong ako, pinira-piraso nila talaga ako, as in, pira-piraso. Parang hindi ko pa alam kung may mukha pa akong iharap sa lipunan. But sabi ko, Panginoon, bahala ka na ho. Kung sa tingin yung ako humalik. Pero kung palalayain niyo po ako ng Sabado, ibig sabihin, meron pa kayong gustong ipagawa sa akin. First time po yun in the history of the Philippines. Sabado ng hapon, lumaya po ako. Talaga? Sabi kasi dito sa post ni Food Genius, mga ka-plastic, mga kasinungalingan ni Norman Mangusin pati mga teacher sa St. Francis of Assisi College sa Las Piñas Campus ay dinadamay na naman sa mga kagaguhan ni Norman Mangusin. So, hindi ko alam kung mayroon na naman siguro siyang balak na mag-donate ng mga 20 pesos na sobre sa mga estudyante dyan sa St. Francis of Assisi. At the same time, baka na naman magkaroon na naman siya ng bring me effect na naman sa kanyang mga content. At gaya nga ng sabi sa mga comment ng netizens ay
John Paul Ramos, on the spot script. Tapos sabi ni Ellen from Hollywood, saang planeta kaya galing si Norman? Sabi naman ni Garby Cordial, imposibleng may maawa dito kasi grabe ang mga nalabas sa bibig na sobrang bastos sa kadami ng nice cam. O, di ba? Sabi ni Jersab Channel, isa ito sa mga 7 katauhan ni Kulaong o parang si Sensui mga kaplastik na nagkakapi ninja sa power ni Sensui ng Ghost Spider. Di ba napapansin nyo? Ang bagong personalidad ni Norman Mangusi na lumalabas ngayon mga kaplastik ay patungkol dito sa parang mahinahong Norman Mangusin. Parang yung dating Norman Mangusin na napanood natin, yung nagmumumura siya, nanggigigil siya, parang si Kasuya na isa sa mga katauhan ni Sensui, mga kaplastik. At meron namang malungkuting Norman Mangusin nung lumabas siya sa live stream niya, nung unang live stream niya na nagpapaalam na daw siya na ito na daw yung huling live stream niya nung January. Yun naman ang isa sa mga katauhan ni Sensui. Yung kalungkutan ni Sensui na katauhan. Sa 7 katauhan, siya yung malungkot na version na Norman Mangusin. At meron Norman Mangusing masayahin. Kagaya ng Sensui na masayahin na walang ibang ginawa kundi tawa ng tawa. Diba? Siya ang siya si Norman Mangusin Francis Leo Marcos with a multiple identity o multiple attitude. Mga kaplastik. Sa magtugo naman tayo sa kanyang Rolex na hindi daw niya masanla-sanla, mga kaplastik. So panoorin natin. Boss, may relo ka pa? Oo, yan o. Sing-sing, meron pa, yan o. Asan sing-sing mo, boss? Sinanla ako, bakit? May angal ka? Wala ka naman yata ang angal eh. O, di ba? I don't... Kung mapapansin nyo sa kanyang video na parang bumabalik na naman siya sa dati niyang katauhan na kung saan ay pumapatol na naman siya sa mga bashers. Unti-unti. Baga, paunti-unting development. Bumabalik na naman yung dati niyang ugali na kung saan ay patuloy na naman siyang pumapatol sa mga netizens. Hindi rin niya matitiis yun. Kung ano yung mga mannerism niya before, kung ano yung kanyang mga behavior before, lalabas at lalabas at lalabas at lalabas yan dahil araw-araw siya nagla-live stream. The more na nagla-live stream siya, marami rin mga netizens at mga bashers na nakaabang para bastusin na naman siya ulit at lapas tanganin araw-araw, minuminuto. At the same time, hindi mapipigilan ni Norman Mangusin yan. Nagsimula kasi yan mga kaplastik dito. Dito nagsimula yan. Boss. Dito nagsimula yung nagiging mapagpatol na siya sa mga bashers niya sa social media. Gaya ng nakikita nyo sa video na ito. Clear mood natin. Ayan. Shout out Casper, isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Talaga. Bagtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Eh, Kaso yan.
Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayo ikaso yan, boss. Oh, pwede. Oh, pwede mo ikaso yan. Oh. Ito yung una niyang insidente na kung saan ay may nagbash sa kanya. Tago yan dahil Ang pangalan kasi ng username dito, si Hernando Graso. Herman Graso. Kasi sinabihan siya dito, natumba siya ng shoutout kay Casper. Isa ako nga pala sa ano ito? Ayun. Yun tungkol sa magtataho mga kaplastik. Noong nagtago siya dahil nakatumba siya ng magtataho. Yun. Yun, doon nagsimula yan. Ikaso yan, boss. Oh, pwede. Oh, pwede mo ikaso yan. Oh. Ito naman yung ngayon. Kinamusta ulit siya. Ngayon, hindi niya binabasa. So, dyan nagsimula yon mga kaplastik. Yung kinabukasan ng live stream niya, doon na siya pumapatol sa mga netizens. 'Di ba? Hindi niya kasi matanggap sa sarili niya mga kaplastik na aabot sa point na papatulan siya ng mga taong to. So, ito naman. Ito yung tungkol naman sa kanyang social media accounts. So, panoorin natin kung anong pinapaliwanag ni Norman Mangusin dito. Ay, wala na akong social media. Wala na akong Facebook. Tinake-down nila. Wala akong TikTok. Tinake-down na nila. Wala na. Ayan. Paano po yung mesa? Kayo pa. Kaya ang problema ay talaga. Ito rin YouTube. Pinilit ho din lang i-take down na nanalo lang ho ako sa apila. Nanalo lang ako sa apila. Umapil lang ako kay YouTube. Kaya yun na-take down ko. US based ho kasi si YouTube. Na kahit sino mag-report dyan, kahit pa presidente ng Pilipinas na mag-report, hindi pakikinggan ni YouTube yon. As long na wala ka, hindi ka nag-violate sa kanila. Ganun yun. Pero yung Facebook at saka yung TikTok wala na ako. Okay lang ako. At saka, hindi na nga rin sana ako mag-YouTube eh. Kumbaga, Plastic. dangan nga lang at ang dami hong gustong makakita sa akin ng mga supporter ko. Makalaman nila na okay lang ako. Okay lang ako. At syempre, harapin naman natin lahat ng mga kung ano man yung pagsubok. Hindi daw siya mag-YouTube. Pero nakailang live stream siya ngayong araw na ito. 'Di ba? Papaniwala ka sa mga pinagsasabi nito. Nagugutom din yan. Wala siyang pansugal. Wala siyang pantustos sa kabakarat. At ngayon na naman, naninira na naman siya sa Sheraton Hotel. Na-sponsored siya, mga kaplastik. Kaya hindi siya mabita-bitawan ng Sheraton Hotel, mga kaplastik. Kasi simple lang. Dahil nakikinabang din ng Sheraton Hotel, allegedly, sa kanya. Malay natin. Kaya hindi siya mabanban sa Sheraton Hotel kahit na baboy-baboyin yung mga utensils sa kanilang mga hotel. Tulad ng mga table napkin, kutsara, baso, mga pinggan, mga upuan, mga kutsyon, na madalas na sinasabi ng mga roomboy na nakakakita daw sila ng mga pahid na mga dura at kulangot sa mga gilid-gilid ng kwarto ni Norman Mangusin.
Pero despite of these issues, of this disgusting, of this man, the ridiculous, the nakakadiri na taong nilalang, ay ang Sheraton Hotel ay always be on his side. 'Di ba? Nandun pa rin sa punto na yung Sheraton Hotel ay hindi siya pinababayaan. So just wondering na talagang malakas ang kapit ni Norman Mangusin, mga kaplastic. Ano nga ba? Ano nga ba ang meron kay Norman na sobrang untouchable na tao? Para sa aking sa aking ekspresyon, mga kaplastic, kasi bakit sa dinami-daming mga problema na pinato ng mga kampo ni Pib Genius dito sa taong to, bakit hindi siya matibag-tibag ng husto? Kaya kampante siya na alam niya sa sarili niya, ay pinagmamalaki pa nga niya dito Ito, panoorin natin dito. Ito, panoorin natin to. Ay, oo nga pala. Sa kapulisan. Walang specific. Ay, oo nga pala. Sa kapulisan. Kung sakali ho na ako ay magkakaroon uli ng warrant, ay i-text nyo na lang ho ako at ako'y susuko. Huwag na ho kayong mahirapan. Alam nyo naman ho yung mga number ko. Nasa inyo naman. Iniwan ko naman dyan. Text nyo lang ho ako. At ako'y susuko na, diretso. Diba? Ibig sabihin lang nun, mga kaplastic, hindi ko sa sinasabi na baka mayroon something na in connectivity o may mga parang may mga sumusuporta na taga PNP o taga kapulisan. Kasi tingnan mo, di ba? May mga tropa din siyang general. Way back, mga nakarampa, bago ang pandemic times. Marami siyang mga katropa na pulis. O mga general, mga may ranggo. And that's the reason why na sinasabi niya na meron siyang contact number na iniwan sa mga kapulisan. Just in case na mapatawan na naman siya ng warrant, ay siya na mismo ang kusang pupunta ron at wag na sila magpakapagod na bibisita pa sa bahay ni Norman para arestuin lang siya. Madarang naman na kontakin daw siya. Tapos siya na daw ang pupunta. Siya na magpe-presenta. So parang sinasabi niya sa mga netizens at sa mga kalaban niya sa social media, hindi natin alam kung ginagawa lang niya ito para sabihin niya na malakas siyang tao. Ginagawa niya ito siguro para ipapamukha nila sa mga kalaban niya sa social media na walang magagawa ang kapulisan against sa kanya. Kasi siya mismo nagsabi na siya na ang magbo-volunteer na sumuko. Huwag na kayo mag-abala na pumunta sa bahay ko, tawagan nyo na lang ako, kontakin nyo na lang ako, etc. Yun na. Doon na rin kasi doon na pumupukaw sa aking kaisipan na baka nga naman na meron silang relationship o may connectivity between Norman Mangusin and the officials of the PNP, something PNP o something in NBI o something in aywan ko kung kanino. Diba? Kaya siguro walang problema sa kanya na buwan-buwan ka magsampa ng kaso, buwan-buwan ka mag-file ng case.
lahat naman ng reklamo ng mga nabiktima niya ay pawang makakayanan naman yung piyansahan. And that's the reason why siguro yung mga iba pang mga OFW tinatamad na rin magreklamo. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas mga kaplastik, di ba? Kapag ikaw ay ordinaryong tao wala kang boses. Na kahit anong isampa mong kaso sa mga taong mayroong connectivity sa mga malalaking tao ay parang malabo mangyari na mapakulong mo itong tao to. Diba? So, gaya niyan at dahil dyan mga kaplastik, meron siyang nabanggit dahil dyan, mga kaplastik. Siguro malaki ang utang na loob ni Norman Mausin sa taong ito. And that's the reason why na umabot sa punto na nakalaya siya. Meron siyang isang pinasalamatang tao na hindi natin pwedeng i-conclude kung sino ang taong yon. Dahil hindi naman niya binanggit kung sino yon. So panoorin natin yon. Weather lang yan. Salamat doon sa mga tumulong sa akin sa lahat ng bagay. Thank you, Sen. Maraming salamat po. Hindi ko babagkitin yung pangalan mo. Basta thank you. Salamat sa pagtulong. Ganun lang. Thank you lang yan. Wala namang pangalan sinabi. Weather. Ang hinala ng mga netizens, mga kaplastik, baka sabihin na naman na baka sabihin nila na galing sa bibig ko nang galing ito. So ito yon. Sabi ni Kevin Pacheco, obvious naman, yung senador na galit kay kalinisan at mahilig din sa Viva Max Babes. Alam nyo na, mayroon na kayong clue. Pero sabi lang naman ng netizens yan. Sabi rin ng isang bashers o something baga kung sino ba ang aside dun sa senador, meron naman din isang tao na hindi naman politiko pero kapatid niya ay umalma din sa puntong yun. Diba? Since sinabi niyang Sen, in short of senador ba yun? Or in short of his name? O pinaikling name ng isang Sen na nagngangalang Sen? Or isang short ng word na senador o senator? Pwede rin. Diba? Simula nung pumutok yung issue ng press conference kay Norman Mausin, ano nangyari? Sino ang pumartagol sa mga taga-Napolcom? Alam nyo na kung sino yun. Diba? Kasi nung pumutok ang pangalang Francis Leo Marcos nung pandemic times, marami pong mga sikat na personalidad kasama ang mga Tulfo Brothers na in-expose o pinitured sa kanilang mga YouTube account, Facebook account, sa kanilang programa etong si Norman Mausin. At in-interview o something na dinokumentary nila ang identity ni Francis Leo Marcos. So sila lang yung mga panahong yun na parang it seems like na parang suportado nila itong si Norman Mausin. So hindi ko kino-conclude na yung mga Tulfo ang tinutukoy ni Norman. Pero kung ganun man parang sinasabi ni Norman Mausin na let's get even. Kung si Makagago WhatsApp man, mayroong Manny Pacquiao,
May Atty. Rowena Guanzon, may Ralph Calinisan, may Secretary Aboy, at meron ding sino pa ba? Yun lang. Parang sa ngayon, yun lang yung naging nilapitan ni Makagago at Sapman. Pero ito naman, ang pambala ni Norman Mangusin, allegedly, ay si Rapi Tulfo daw. So hindi natin masasabing si Rapi Tulfo ang tinutukoy niya dito kasi wala naman siyang binanggit. Basta ang sinabi lang niya, salamat po, Sen. Thank you, Sen. O, diba? So wag nating i-conclude kung sino yung senator na sinasabi niya dito. Maraming senator dito sa Senado. So, hindi natin alam kung sino, which senators who helped Norman Mangusin. Yon. So, bago ang lahat, meron tayong konting content about kay Nico David, mga kaplastic. Panandalian lang to. So magtungo naman po tayo sa commentary ni Nico David, mga kaplastic. At pinag-usapan niya dito yung development o pagbabago ni Norman Mangusin. At ang kanyang gustong layunin na opinion o parang layunin niya na interviewin niya itong si Norman. Pero magpahanggang ngayon hindi niya magawang interviewin itong si Norman Mangusin, mga kaplastic. So parati lang siya nagko-commentary about dito sa pangyayari ni Norman. So pakinggan na lang natin kung ano yung mga sinabi niya dito. Kung sino anti-FLM vlogger na pinaka, siya yun, di ba? Abogado yan. Abogado yun? Hindi, kasi it narrows down kasi kung sino si FLM. Kasi ang mga abogado kasi, may role of attorneys yan, di ba? Eh di lahat ng buhay pa na attorney nandoon. Hindi mo nawawala kahit namatay ka eh. So ibig sabihin, lahat ng buhay na attorney ngayon na nandoon, I think 8,000 lang yata lahat ng attorney sa Pilipinas or 9,000, something like this. So out of 110 million Filipinos abroad and across the world and here in the country, nanarrow down niya na yung choices kay Food Genius to just 8,000 or 10,000 people. Well, statistically speaking, mas madali na lang siya, pero sino doon, 'di ba? Kasi when you say a lawyer, may ano yan, and parang ini-imply niya rito na, well, pakinggan na lang natin. Abogado yan si Food Poison. Ano naman yan? Hindi naman habang buhay makakapagtago yan sa pangalang Food Poison. Hindi, this is the weirdest part para sa akin eh. If you think na may ginagawang hindi maganda si Food Genius, why don't you just sue him and then humingi ka ng tulong sa NBI at saka sa CICC to locate him? Kasi pwede naman yun eh. I believe ang NBI and CICC has the capacity to geolocate yung mga taong ganyan. Like for example, yung mga merong mga this is a real case kay So hindi niya sinasabi na pumapanig siya kay Norman. Pero binibigyan niya ng idea itong si Norman. In the way na sinasabi niya, why did not communicate to the CICC? Paano siya makikipag-konektado o makikipag-coordinate sa CICC? Eh si CICC mismo yung bumulgar sa kanya o yung galit sa kanya, which is si Asik Aboy Paraiso yun. Paano siya makikipag-coordinate doon? Eh kaaway niya yun. 'Di ba? Doon pa lang sa mga opinion ni Nico David, medyo tagilid na. Kung gusto mo ma-allocate o malaman kung nasaan si Food Genius, malabong mangyari yun. Kasi una sa lahat, etong si Norman Mangusin ay mainit ang mata sa kampo ng CICC.
Di ba? Di ba kaya nga ang ginawa nga ni Makagagawa Sakbal, doon siya nakipag-coordinate kay Sir Aboy Aparaiso. Nang sa gayon ay ma-take down ng kanyang YouTube account, Facebook and TikTok. Ang na-take down lang naman yung Facebook at saka TikTok, di ba? Pero yung YouTube nagawan daw ng paraan ni Norman, sabi nga kanina. Nag-appeal siya dahil iba kasi ang patakaran ni YouTube, which is hindi kinukonsiderate yung mga reklamo ng government dito sa Pilipinas, which is yung CICC. Tapos sasabihin mo, Nico David, na makikipag-coordinate siya o makikipagtulungan siya o hihingi siya ng tulong sa CICC para ma-geolocate itong si Chipo Genius, ay malabo mangyari yun, Nico David. Doon pa lang, talo na yung mga opinion mo. Doon pa lang, wala nang effect yung mga suggestion mo para kay Norman Mangusin. Hindi ka nga, let's say sinabi mo sa video na yan na neutral ka, hindi ka pumapanig kay Norman. Pero yung mga in the way na magpapaliwanag ka sa commentary mo, ay para mo na rin siyang binibigyan ng idea. Pero never niyang magagawa yon dahil mainit nga ang dugo ng CICC kay Norman Mangusin. Diyos ko naman, Nico David, kala ko ba matalino ka? Maaari kung ikaw ang magpapa-geolocate sa CICC, maaari yun. Pero ang tanong, bakit naman nila susundin yung suggestion mo na malaman kung nasaan ngayon si Spud Genius? Diba? Kasi ang hinala nga ni Norman Mangusin kay Spud Genius naman, kung dati OFW daw na caregiver, ngayon naman ang hinala naman niya abogado daw. Paano magiging abogado si Spud Genius sa mga post niya hindi naman ganun mag-post sa mga abogado? Diba? Porket mayroon something siya na pinost sa social media na mayroon something article na ek-ek na ganun, ayon sa revised penal code, ganun, yung may mga ganun-ganun si Spud Genius ng mga nakaraan Yun ay dahil nagre-research po yan si Spud Genius sa internet, hindi yan na totally na siya ay abogado. Tanga rin no? Tanga na nga, pinaniniwalaan mo pa si Norman Mangusin sa mga statements niya, sa mga narratives niya. Yung mga taong ganyan. Like for example, yung mga merong mga this is a real case kay ang nagkaso dito si Kiko Pangilinan at saka si Sharon Cuneta. May kinasuhan sila na anonymous YouTube channel din. Okay? So, tapos, yung humingi sila ng tulong sa NBI noon and sa basta sa kapulisan sila lumapit. Pero ang ending noon, kasi pag magkakaso ka kasi, pwede kasing John Doe yun pero para mas madali or mas mabilis yung proseso is that kailangan mo ng pagkakaalinlan ng tao, di ba? Kailangan alam mo yung address para makasagot sa'yo. Kailangan alam mo yung pangalan. So, ang ginawa nila, humingi sila ng information sa through the PNP sa social media platforms. Kasi ang PNP kasi at saka ang CICC, meron silang direct line sa mga social media platforms. Especially in lawful service. Actually, pagka tinignan mo, yung merong specific part ng Facebook na if you are a law enforcement agent, meron silang parang login doon para sa kanila. Login or email, something like this. Meaning to say, if talagang, kasi ang tagal na nito di ba? Dati, merong grupo, si Spud Genius. Ngayon naman, abogado siya. So, ang tanong, yung kinento mo about kay Kiko Pangilinan at kay Sharon Cuneta, may nakasuhan ba doon? O bakit bigla ka nag-divert ngayon ulit sa kwento ni Spud Genius? O nasan na yung argumento o nasan na yung narrative mo? Nasan na yung narrative mo na may nahuli pa doon sa ginawa ni Kiko Pangilinan sa anonymous YouTube channel na sinasabi mo? Meron ba?
Wala akong nabalita ang ganung balita na may nahuli. Kasi mahirap kasing kasuhan yung mga anonymous accounts. Lalo na kung hindi po sila nagbo-voice over o nagpapakita ng mga tanda na siya yun o iisang tao lang ang gumagamit. Hindi yan kagaya ni Sabi na may clue na tayo kung sino yung tao na nasa likod ng Facebook account o YouTube channel ni Sabi. Pero sa kaso ni Pugenius, never siya nag-voice over. Never siya nag-appear sa kanyang live stream o kanyang YouTube channel o sa Facebook page niya. At ang dami niyang Facebook account na puro Pugenius vlog. Nawala ni isa doon na naglabas siya ng mga posts o kahit man lang mga larawan kung nasaan man siya ngayon. Pero ang pagkakatanda ko kasi noon, yung way back, nung napanood ko yung unang video ni Pugenius, ay something in part of America, mga kaplastik. Kung talagang nasa Amerika siya ngayon. Yun yung aking unang nakita sa kanya nung nag-livestream siya na hindi niya pinakita yung kanyang mga muka. Ang pinakita niya yung lugar. Nag-livestream siya mga bandang 1:00 na madaling araw pero dito sa Pilipinas, pero sa time zone dun sa kanyang bansa ay mga bandang 9:00 na ng umaga dun sa kanila o something na paumaga o pa tanghali. Ganon. So, ang suspicious ko kung nasan si Pugenius, hindi naman to totoo, hindi naman to yung talagang accurate. Pero ang suspicious ko talaga something in part of America o Canada, mga kaplastik. Doon siya ngayon. Yun lang. Yun lang ang idea ko. Pero since nasa ibang bansa siya, mahirap talagang hulihin yan. Wala pa kasi talaga tayong pwedeng magawa kung nasa ibang bansa siya. Di kagaya ni Sabi na nandito lang sa paligid-ligid sa Pilipinas na anytime na kayang-kaya talagang tugisin yung taong yun. Kaya nasaan na yung argumento mo na o yung narrative mo na may nahuli ba o may nakasuhan ba ang mag-asawang Pangilinan doon sa nanira sa kanilang pangalan na sinasabi mong anonymous YouTube channel. Diba? Wala. Bigla kang nag-jump o nag-divert sa Pugenius ulit na opinion. So panoorin natin, baka sabihin kasi pinutol-putol ko. This. Meaning to say, if talagang kasi ang tagal na nito 'di ba? Dati merong grupo si Pugenius. Ngayon naman abogado siya. So ako, as someone na napapanood tong mga kadramahan na to, nalilito na rin ako. Ano ba talaga ang pagkatao ni Grupo. Parang halata lang na ngayon ka lang nakapanood doon, ngayon mo lang narinig yung ganung bagay. Paano naging grupo ang Pugenius? Paano naging isang grupo ang Pugenius vlog? Iisang tao lang yan. Siguro bumabase siya kay Norman Mangusin, hindi siya nakikinig sa kampo ni Makagago. Iniisip niya, Pugenius group sila Makagago, si Pugenius, sila Erwin, The Kings, sila Sir Jaime, di ba? Yan yung kanyang yan yung kanyang narrative eh. So hindi daw niya malaman kung ano ba talagang totoo. merong grupo si Pugenius. Ngayon naman abogado siya. So ako, as someone na napapanood tong Kaya naniniwala kay Norman. nalilito na rin ako. Ano ba talaga ang pagkatao ni Pugenius, di ba?
Kasi ang nangyayari kasi ngayon, nakita ko lang din kasi, ang daming pages na related sa Food Genius. Pero hindi mo naman pwedeng sabihin na lahat yon ay si Food Genius. Halimbawa, sa akin, example ko yung sarili ko pag tinet mo Nico David sa Facebook, ang daming lalabas na quote card ko. Pero, hindi naman sa akin yung mga pages na yon. Ano, kaya ang dami mong account. Lagi nare-report na de-demonetize. Tapos sasabihin mo, hindi sa'yo. Sinungaling ka rin no? Yung NDGG, sa'yo rin yun. Yung Nico David na pinaka-core mo, yung meron kang 300,000 followers ata yun. Sa'yo rin yun. Yan yung pinaka-original mong page. Tapos meron ka pang isa pang Nico David na nilabas na something 14,000 followers yata yun. 5-digit followers yun. Sa'yo yun. Tapos sinasabi mo na hindi sa'yo galing yun. Sinungaling. Kala mo hindi kita sinusubaybayan Lahat naman ng page mo galing sa'yo. Tsaka wag kang pilingerong famous ka. Wag ka magpiling na famous. Walang mangongopya ng account mo. Walang gagaya ng Facebook account mo. Huwag kang feeling famous. Lahat ng account na lumalabas na search engine na yon sa results, ikaw yung gumawa. Kaya sobrang dami ng accounts mo kasi nga nababan ka. Kasi nga nade-demonetize, nare-report. O, di ba? Sa akin, example ko yung sarili ko pag tinet mo Nico David sa Facebook, ang daming lalabas na quote card ko. Pero, hindi naman sa akin yung mga pages na yon, pero kinuquote nila ako, 'di ba? Nakikinabang sila doon sa pangalan ko na or doon sa sinabi ko sa last post. Tapos nakakapag-content sila. Wala naman akong problema doon. Ano 'yon? All good 'yon. Basta lawful naman yung ginagawa mo, all good ako doon. Do it some more, 'di ba? Gamit ka lang ng picture na maayos kasi yung iba doon yung isang huling-huli AI yung litrato ko. Pangit naman nun. Meron naman akong sariling picture So, Feeling famous. Kala mo naman daming gumagaya sa kanya. Wag pa nga. Lahat naman yung lumalabas sa search engine results, puro galing sa'yo yan. Wag ako, Nico David. Wag ako. anyway, ang point ko dito mga lods ko, yung Food Genius kasi ngayon, pag tinype mo Food Genius, maraming lalabas na page. Ang problema, lahat ba yun siya? Lahat ba yun consolidated sa isang tao? Baka kasi iba-iba Kasi meron akong nakikita na kaparehas nung letra, nung avatar ni Food Genius. Kaso iba yung content nila. Hindi kay Norman Mangusin, hindi kay Francis Leo Marcos. So is that also the same Food Genius na kilala mo? 'Di ba? Kasi meron yang Food Genius, meron yang Friends of Food Genius. Does it really make sense to think that one and the same person 'yon? So I believe ang tamang move dyan is to bago siya maglabas ng ganito na mga sabi-sabi na ganyan is to get assistance first from the law enforcement. If lawful naman yung gagawin nyo, I believe naman natutulungan ka nyo, miski kahit sino ka pa. Or baka hindi na rin siya makalapit kasi nga dahil dun sa history niya, di ba? So, Di ba sinabi rin niya, hindi na rin siya makakalapit dahil sa mga history niya. Tapos nag-suwestiyon ka pa na mingi ng tulong sa CICC. Tapos ngayon, ikaw rin ang nakasagot sa sarili mong katangahan na may problema rin siya. Si Norman Mangusin hindi yan lalapit sa CICC. Grabe ka naman, Nico. Grabe ka. Maliban na lang kung ikaw yung magpapasikaso para kay Norman. Baka secret alliance ka ni Norman, di natin alam. Kasi nga, minsan gusto mo ngang interviewin si Norman Mangusin Para naman mabigyan mo ng justification yung tao. Diba? Kasi parehas kayo ng mga halang Parehas kayo sinungaling
no manong. So kasi of course hindi na kasi kung sa tingin naman niyang minali siya ng mga tao na yun, why not just file cases, di ba? And then ask help doon sa ating kapulisan, pwede naman yon, di ba? Anyway, tuloy natin. Mabibisto at mabibisto yan sa dami ng pangalang kinaladkad niyan. Downtown kinaladkan. 'Di ba? So, ang akin lang dito, kailangan din specific siya doon sa madaming kinaladkad na pangalan. Sino doon? Kasi sabi niya dati, if I remember it correctly, Friends of Food Genius or FG group yan. Parang grupo yung mga tao na yan. Of course, hindi ko naman alam kasi nagbe-base lang din ako sa available sa public. Nagbe-base ka lang sa opinion ni Norman Mangusid. Pero hindi mo muna nire-research. Kay Norman Mangusid ka lang nakikinig. Paano nagiging Food Genius Group? Dapat tumingin ka rin. Hindi ko mo maraming account si Food Genius, sasabihin mo na isang grupo na. Kahit ikaw, mag-isa ka lang na tao, nakapag-create ka ng at least 3 o 5 account na Nico David page. Kasama pa ata yung main account mo. Wag naman akong gawing tanga. Kahit sinong tao, marami makakapag-create na. Kahit ako, kaya ko mag-create ng higit pa sa 10. Bakit? Wala ba tayong karapatang mag-create ng higit pa sa 10 Facebook page? Para ikalat yung mga katarantaduhan ni Norman Mangusin? Tsaka hindi mo pwedeng i-consider na grupo yun. Iisang tao lang yun. Kaya lang naman siya kaya marami siyang dami account si Food Genius. Yun ay just in case na ma-report yung isang account niya, may backup siya. Meron pa nga siya Makapudi account, Facebook page. 2 pa yun. Isang Makapudi na may pagkapusyaw na pink yung tapos donut na avatar. Tapos meron mga dark pink na donut na avatar. Makapudi rin yung pangalan. Meron pa nga anak ni Food Genius, tito ni Food Genius, lolo ni Food Genius, anak ni Food Genius, asawa ni Food Genius. Yan yung mga ganyan, mga backup accounts yan. Pero halos iisang tao lang ang gagamit niyan. Kasi nga, just in case na ma-report yung page, meron silang isa pa. Hindi sila mauubusan. Kasi ang layunin kasi ni Food Genius, hindi for the monetization, hindi for the cloud chasing. Awareness ang kanyang ginagawa. Hindi lang naman si Norman Mangusin ang tinitira ni Food Genius pati si Sabi. Kasi nga, nagkaanuhan na sila, nagkaunsehan na sila ng mga araw na yon. Dahil imbis na mauhoyo na si Norman Mangusin ay nagbanta itong si Sabi na kaya niyang baliktarin ang sitwasyon at palabasin na si Norman Mangusin ay inosente at walang sala at madidismiss yung kasong isinampa ng mga including yata kay Makagago. Yung sinampa ni Makagago kaya niyang baliktarin daw yun. Diba? Na-featured ko na yun sa recent content ko. Hindi kasi siya nakikinig, hindi siya nanonood. Ang napapanood lang ni Nico David, itong opinion ni Norman Mangusin. Kaya nasabi niyang may Food Genius Group. Tangina, nagpapaniwala ka sa kasinungalingan ni Norman. Parehas kayong sinungaling. Diba? Available information. Meaning to say, wala ka na may opinion. Pwedeng ibang tao to, 'di ba? Pwedeng ibang tao, hindi specific ngayon naging abogado na. Dati grupo, ngayon abogado naman. So, ngayon hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag kay Norman Mangusin kung sino ba talaga si Food Genius.
Ay nako. Baga ito, mema lang, mema sabi lang sa kanyang content. Mema sabi lang. Yung narrative niya, hindi niya alam. Paano niya ipapaliwanag sa mga viewers niya. Paano mangyayaring abogado si Pod Genius. Kala ko ba may critical thinking ka? Paano magiging abogado yung isang vlogger na nag-expose ng mga videos ni Norman? At wala naman siyang ganun ano yun, let's say yung isang gawain ng isang attorney. At never magiging anonymous ang isang abogado dahil may pinagbabawal tayong batas na magkikreate ka ng Facebook page kung ikaw ay isang abogado o law firm. Bawal po yun na magkikreate ka ng anonymous Facebook account. Tsaka wala naman po siyang legal advice. Paano magiging abogado si Pod Genius? Never naman siya nagkaroon ng legal advice sa mga content niya. Nagre-re-upload lang siya ng video ni Norman. Gamitin ang utak ni Nico David. Gamitin mo utak mo. Hindi yung may masabi ka lang. Sigurong alamin muna talaga ni Manong yung pagkakakilanlan nito eh. Naalala ko dati, nagkaso siya doon, nung nasa ano pa siya, nasa isang subdivision pa siya, nagkaso siya doon doon sa grupo ni Pod Genius, tama, 'di ba? Yung yung may scope na ganon. So, what happened to that? Hindi ba dapat doon pa lang kilala mo na siya? Kasi parang Hindi si Pod Genius ang kinasuhan ni Norman Mangusin that time. Yung kapitbahay niya na mag-asawa yung kinasuhan niya nun. Hindi ko lang maalala yung pangalan. Basta yung mag-asawa doon sa Las Piñas ang kinasuhan ni Norman. Hindi po si Pod Genius yun. Hindi ka ba nanonood ng mga recent videos ni Norman Mangusin? Panoorin mo kasi yung video ni Makagago. Panoorin mo kasi. Nandun lahat, naka-documentary kay Makagago lahat yung mga explanation kung sino yung mga kinasuhan ni Norman at hindi si Pod Genius ang kinasuhan niya. Hindi nga niya makasukasuhan si Pod Genius eh. Kasi nga hindi nga niya alam kung sino yon. Kaya nga itong si Norman Mangusin kung ano-ano na lang ang sinasabi para siguro nanguhuli lang siya. Nanguhuli lang. Kasi yung una, ang sabi niya, isang domestic helper sa Amerika. Yan yung akusa niya. Pangalawa, grupo. Yung sinasabi mo nga, Nico David. Isang grupo daw yan. Pinaginalaan nga niya si Makagago, si Pod Genius, iisa. Diba? Tapos ang pinaginalaan pa nga niya recently, si Yulen Marcos, si Pod Genius, ay iisa rin. Diba? Ang dami niyang kinunclude si Norman na puro defamatory statement, puro mga kasinungalingan. Tapos naniniwala ka kay Kulaong, Nico David. Bakit ka naman naniniwala sa mga statement yan? Panoorin mo kasi. Yung sinasabi yung sinushooting siya ng yung ini-sniper scope siya ni Pod Genius, hindi kay Pod Genius galing yun. Hindi, I mean, post ni Pod Genius yun. Pero yung kinasuhan ni Norman Mangusin that time, yung kapitbahay nila sa Las Piñas. Nakatapat lang ng bahay niya. Yung mag-asawa na nagtatrabaho sa labas that time. Kinontent ko yan eh. Hindi siya nanonood. May masabi lang talaga si Nico David. may nag-check doon. well lang talaga.
Hindi naman kasi yun totoong sniper scope. Edited lang yun. Kahit ako kaya kong gawin yun. Diyos ko naman, Nico David, para ka namang hindi content creator para magsalita ng ganyan. Kahit ikaw kaya mong i-edit yan, Diyos ko naman, Nico David, wag ka naman magpaniwala sa mga katangahan ni Norman. Nangyayari sa kanya. I mean, I don't wanna wish anyone a bad life. Meaning to say, siya or si Food Genius or any other pro-FLM or anti-FLM vloggers. But I just, yung peace of mind kasi, he really needs to get one na sa ganitong mga bagay. Like for example, eto, paano kung hindi pala abogado si Food Genius? Eh di, ano na naman yan? No. Alam mo yon, may sasabihin na naman sa'yo yung mga anti-FLM vloggers, di ba? Anyway, tuloy natin. Eventually, may magwi-witness dyan na siya yan. So, this is the weird part kasi etong sinabi niya, may magwi-witness siya sa kanya yan. Meaning to say, sabi niya, alam niya na abogado si Food Genius, pero hindi siya sigurado kung etong tao na to ay kailangan pang may mag-witness. Okay? So merong kailangan, umabot pa siya sa trial bago malaman, kasi ganun yun, or may mag-complain tapos sa affidavit ng complainant, sasabihin niya na ito yung pagkakakilanlan ni Food Genius, isang abogado na siya yung may control over sa doon sa Friends of Food Genius na pages. Kasi meron na kasing mas pinadali na kasi ng Supreme Court yung pag-determine kung sino may-ari ng isang social media account. If I'm not mistaken, if I'm not summarizing this incorrectly, ang sinasabi ngayon ng Supreme Court, basta may access ka, basta ikaw yung nagpo-post, basta ikaw yung nag-chat, basta ikaw yung nagpa-publish gamit yon, sa'yo yon. So, yung controlling aspect nun, yung dapat mong patunayan. Now, the witness na sinasabi niya has to verify na talagang si Food Genius yung nagpo-post. Yung, di ba kasi minsan si Food Genius, nag-geolocate siya kay, I mean, as crazy as it sounds, talagang nagagawa nila yan. Alam nila kung nasan si Norman, alam nila kung saan nakapark. Di ba? Kasi, it could be the case na consolidating page lang si Food Genius. What does that mean? It could be the case na si Food Genius lang. Kunyari, nakita si Norman nakita si Norman na kumakain sa MOA. Tas may nagpicture sa kanya. Wala naman expectation of privacy dun sa Sa palagay mo ba, sinasabi mo yan sa argument, sa narrative mo, na may multiple users sa Facebook page ni Food Genius? Ganon ba ang ibig mo sabihin? Hindi ganon. Kasi kung mapapansin mo yung mga post ni Food Genius, may mga concerned citizens po o yung mga taong mga bystander sa mga lugar na kung saan nai-spot nila si Norman Mangusin na pumunta dun sa lugar nila, ay agad nilang pinipicturan nila yon o ini-stolen caption nila si Norman o binibidyohan nila ng hindi alam. Kaya panoorin mo kasi yung mga videos kung o-observe mo kasi yung mga videos ni Food Genius, hindi siya iisang tao Pero hindi nangangahulugan na nakakapag-access yung mga taong yon sa account ni Food Genius. Yan yung mga concerned citizens na kung saan na napitikan lang si Norman Mangusin na pumark yung kanyang sasakyan na Ford E150 sa Las Piñas, sa Pasay, sa Laguna, sa Cagayan, sa Baguio, sa Isabela, at kung saan-saan pa. Hindi yun dahil sa marami siyang tao na nag-a-access sa Food Genius account. Yun ay parang kumbaga sa alam mo yung GMA Scoop. 'Di ba yung mga GMA Scoop group page na kung saan yung may mga concerned citizens na kino-concern nila yung mga anomalya na nangyayari sa kalsada, yung mga viral video. Yun yung
Yun yung parang similarities na nangyayari dun sa post ni Pugenius. Si Pugenius yung nagpo-post, may nagsisend lang sa kanyang mga corresponding netizens, mga random na tao na, o ito, mga bandang alas 9 ng gabi, si Norman Mangusin dumaan sa lugar namin dito sa Las Piñas, kumakain dun sa Parisan. Hindi mo ba nagegets? Bakit mo parang kinukonclude na parang may multiple users ang Facebook account ni Pugenius? Parang pinapalayo mo kasi yung opinion. Ginagawa mong tanga yung mga viewers mo. Na kung o-obserbahin mo yung Facebook account ni Pugenius, iisang tao lang yan. May mga concerned citizens na random na tao na nag-PPM kay Pugenius na sinisendan siya ng mga larawan, mga videos na kung saan kung na nandun si Kulaong kumakain, tumatambay, nagpapahinga sa isang lugar o merong pinupuntahan, updated. Kasi nga, buong Pilipinas recognize na si Norman Mangusin na mayroon siyang kalabang Pugenius. Kaya nga natatawa na lang yung kampo ni Alex Pabella, 'di ba? Yung tinatawag nilang si Junior Makagago na para siyang FBI o CIA kung mag-imbestiga kay Kulaong. Bawat minuto, bawat oras, alam niya kung nasan si Kulaong. Paano ba naman malalaman sikat yung tao? Siyempre, ako man na ordinaryong Pilipino, may masipatan ako o mapitikan na sikat na social media influencers. Siyempre, ang unang papasok sa utak ko ay picturean ko yung taong yun. Bibihira lang sa buong buhay ko na makakita ng unggoy na kagaya ni Kulaong. Hindi mo ba nagigets, Nico David? Bakit parang kiniklaim mo na napakaraming users na gumagamit kay Pugenius? Tinuturing mong grupo. Bakit hindi mo ba magets na yung mga random na tao lang ang nagsesend ng mga photos, videos para kay Pugenius? At ipopost naman ni Pugenius yun. Tamo, hindi nga niya masabi kung anong ginagawa ni Kulaong dun sa lugar na yun. Basta nasipat lang ng picture ng mga concerned citizens yun. Sasabihin nila, mga bandang 10:30, si Kulaong nandun sa something na bla 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 bla. O, diba? So, ibig sabihin lang nun, mga kaplastic, hindi alam ni Pugenius kung bakit nandun si Kulaong that time. Diba? Kaya wag mong gawing tanga ang mga viewers mo, Nico David. Wag mong sabihin na isang grupo si Pugenius. Nag-iisa lang yan. At noon pa niya sinusubaybayan to si Kulaong since pandemic times. Mga kaplastic. Of course, sa MOA, pwede niyang sabihin na, nakita ko si Norman. Kaya? Ibang rason na. Wala ka na masabi. Kaya mo yan. Wala ka na masabi. Paano kasi nakikisawsaw Malakas ang algorithm ng Norman Mangusin Kaya nakikisawsaw na lang. Kaya tamo, hindi niya may explain na maayos. Bakit siya kung ipopost mo yung picture, pero pwede niyang sabihin na nakita ko si Norman, nasaan siya? Sa MOA, nakita naman talaga di ba? I'm just saying sa inyo na ibig lang sabihin, kasi sikat si Manong Norman, di ba? Sikat na sikat siya. Pag sinabi mo naman sa Baguio, madidetermine mo siya, tapos pwede mo namang i-message yung page ni
food genius na, oy, Oh, nandito diba? sa Baguio si Manong Norman. Oh. Ano mo, ginagawa mong tanga yung sarili mo sa sarili mong opinion. Tapos bandang huli yun din pala yung sasagot mo. O, same thing sa sinabi ko kanina. O, may nag-send kay Food Genius ng mga impormasyon na nandito si Norman Mangusin, o. O, di ba? Ikaw rin ang sumagot sa katangahan mo. Ayoko na. Tama na to. Hanggang dito na lang ang aking video, mga ka-plastic. Update na lang tayo sa mga susunod na episode ni Kulaong. At hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic at matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.